Viva la Virgen! Kapayapaan mga kamalalakbay, narito po tayo muli sa ating podcast na Pueblo Amante de Maria. Kumusta na po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At kasama ko po ngayon si Father Franz Baasis, ang Assistant Parish Priest sa Taytay Rizal. Hello, Father. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyong lahat, mga kamanlalakbay. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo, Father Nante. Ito na naman tayo, Sabado na naman. Atin na namang mapagninilayan, atin na namang pagbahaginan ang ating pagdedebosyon sa ating mahal na ina. Saan ang punta natin ngayon, Father? Ayun, medyo malayo-layo po yung pupuntahan natin. No? Magtutungo tayo ngayon sa Gamo Isabela. No? Isa ito sa parokya, no? Sa Gamo Isabela, kung saan naroroon ang imahe, no, ng Our Lady of Visitation. No? Ang image na ito ay nakoronahan noong May 26, 1973 by Most Reverend Carmine Rocco, the Apostolic Nuncio to the Philippines, no, noong mga panahon na yon. At ito ay naging national shrine noong February 13, 1986. Matagal-tagal na rin. Na na-request no, ni Bishop Miguel Puruganan of Ilagan. No? Dahil sa paglaki nung kanilang kailangan palakihin no, ang kanilang shrine no, noong 2018, yung original church no, ay mas lalong pinalaki, no, was revealed into a larger edifice noong February 3, 2023. Ito ay ginawaran, no, at ito ay binasbasan no ng ating Papal Nuncio Archbishop Charles Brown, no, kasama ang lahat ng clergy ng Diocese of Ilagan. At yun, magtutungo tayo ngayon sa National Shrine and Parish of Our Lady of Visitation, Gibang, Gamo, Isabela. Maraming salamat, Father Franz. At ang kasama po natin sa kwentuhan na ito, sa podcast na ito, mga kamalalakbay, ay 33 taon ng pari sa probinsya ng Isabela. Siya po ngayon ang rektor at parish priest ng National Shrine of Our Lady of Visitation. Bagong-bago lang po noong August 5, 2023, halos 2 buwan pa lang po siyang rektor at parish priest. Mga kamalalakbay, welcome po natin si Reverend Father Amadeo Lacard Binasoy o Father Deo. Hello, Father. Hello, Viva la Virgen, kapayapaan po sa lahat, Father Nante, Father Franz, at sa inyong lahat. Magandang gabing paglalakbay. Ayan. Kapayapaan po, Father. Para magiging magandang kwentuhan po natin ngayong sa episode na ito, no? Active pa at malakas-lakas ang ating parish priest, ang ating rektor na makakakwentuhan ngayon. Amen. Simulan na natin po ang kwentuhan, Father Deo. Father, paano po nagsimula yung paglago ng titulo ng Mahal na Birhen bilang Nuestra Señora de la Visitación de Gibang? Ang nangyari noon, Padre, ay nung ito kasing gibang na ito, baryo kasi yan, ito hindi po parish. Ngayon, meron siyang meron silang nakitang imahen ng Birhen doon sa river at kinuha nila. At doon nagsimula yung pagdadasal, inalagaan siya. Pero yung merong kakaiba na yung mag-asawa na Francisco at Maria Noble na gusto sanang, kasi ang ugali nila dito, ibibisita si Mahal na Birhen sa mga iba't ibang bahay. Ngayon, itong mag-asawa na ito, parang they refuse to accept the Blessed Virgin Mary kasi wala silang ibibigay na limos. Ngayon, sabi naman ng prayer leader, hindi naman importante yung limos, pagdedebosyon lang kay Mahal na Birhen na Maria. Kaya tinanggap. Ngayon, whole night yan sa bahay ng mag-asawang Francisco at Maria Noble. And then early morning, meron silang naamoy na ang ganda ng amoy. Fragrant na fragrant.
So, tiningnan nila kung saan galing. Yun, naamoy nila yung damit niya na kakaiba yung amoy na mabango. So, ikinalat yun, nag-umpisa na yung pagdedebosyon dito sa Gibang. At magmula noon, nung narinig yung ganun na bagay, ang dami nang pumupunta na nagdedebosyon kaya nagpatayo na sila ng sariling chapel. Chapel pa Wow. lang noon maliit. Pero hindi exactly chapel kasi kubo. Kubo yun. At dumadami na. Kaya sineperate na ito na nagiging isang church na kasi baryo lang kasi ito baryo lang ng Gamu. Kaya doon nag-umpisa na yung final na nagkaroon na ng misa, yung mga nobena, ang dami nang pumupunta ng humihingi ng tulong, at doon na nag-umpisa yung tunay na napagdedebosyon sa mahal na Birheng de Giban. Maraming Wow. salamat po, Father. Nagsimula pala yan sa bango, ha? Opo. Amen. Sa halimuyak ng pabango. Napakaganda po ng kwento, no, ng Degibang. Meron po ba kayo dyan, Father, no, na parang kakaibang kwento na answered prayers na naganap noong mga unang panahon pa na talagang lubos na naaalala hanggang ngayon ng mga deboto? Yes, Father Franz, ang marami pong testimony. Yung iba ay yung pagpapasa ng board exam, lahat ng kwento ng mag-asawa na nagkakaanak kasi ilang taon na daw. Walang anak Kaya pumunta sila dito sa Gibang, nagdeboto kay Mama Mary at prayers granted naman dahil doon. At hindi lang yung Padre, kundi yung mga may sakit din. Dinadala nila dito para magdasal kay Mama Mary. At bigla na lang nawala yung sakit Sakit. nila, yung karamdaman nila, lalo na yung cancer. Yung iba naman, humihingi ng tulong para makapasok sa trabaho dahil ilang taon nang hindi natatanggap sa trabaho at nung nag-umpisa na siyang magdasal, doon na nagkaganap mga ng pagtatrabaho at ang mga tao na dito sa Isabela pumupunta na po kapag yung mga travelers na galing Cagayan dumadaan na rin dito dahil nalaman nila na very miraculous para ang mahal na Birhen. Mm, Thank you amen po, po, Father. Father. Parang Pero lahat ng aspeto ng buhay, ano, na Opo. nandun, nandun kasama ang mahal na biren. Opo. Father, pero meron po bang lumulutang na talagang aspeto ng buhay ng mga tao na mas kilalang kilala o mas gustong-gusto ng mga taga Isabela na ilapit sa mahal na biren? O talaga pong lahat? Lahat po, Padre. Hindi lang po sa Isabela, kundi buong region to po. Kasi ngayon na, pero bago pa lang ako, Padre, ganito yan. Pag may humihingi ng blessing sa akin, tinatanong ko kung taga saan sila. Eh, may nagsasabi na taga Nueva Vizcaya, may na mm, nagsasabi na taga Quirino Province, may nagsasabi na taga Cagayan. At tanong ko, bakit? Nandito kayo ang layo-layo ng lugar ninyo. Padre, kasi narinig namin na kung gaano kamahal ng mahal na Birhen Maria ang taga Isabela, kaya humihingi kami ng tulong sa kanya. Please pray for us, Padre. Yon ang magandang sinasabi wow. nila. Amen. Amen Amen. po. Father Franz, Father Deo, puputulin muna natin ating kwentuhan O, at bibigyan natin ng daan po yung ating lay sharer para malaman natin kung ano talaga yung karanasan niya sa mahal na bira ng bisitasyon. Miss Rita, pasok. Viva la Virgen.
Kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay, Father Nante, Father Franz, Father Deo. At mapalad po tayo na makakasama po natin ang isa no sa matagal ng deboto ng Nuestra Señora de la Visitacion sa Isabela. Siya po ay isang 61 years old na deboto mula sa San Antonio, City. Ah, at ito po ay si Sister Helen Gaba Saludes. Viva la Virgen, Sister Helen. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyong lahat. Ayan. Sister, pwede po ba na ikwento niyo po sa amin kung paano po kayo nagdedebosyon sa Nuestra Señora de la Visitacion? Nag, Nagro-rosary po, nananampalataya at nananalang. Ito po ba ay araw-araw niyo pong ginagawa, sister? At kailan po ito nagsimula ang inyong pagdedebosyon po? Mula po nung marunong na po akong mag-rosary. Kailan niyo po natutunan, sister, itong pagdedebosyon na ito? Sa mother ko. So ang nanay niyo po ba, sister, ay deboto rin po ng Nuestra Señora de la Visitacion? Solid po. Wow. Ano po yung ibig sabihin ng solid, sister? Ano po? Opo. Palagay ko po ang buong angkan ninyo no ay deboto po ano ng Nuestra Señora de la Visitacion. Kaya po namanan ninyo sa inyong nanay ang pagdedeboto. Po. Ayan. Sister, sino po para sa inyo ang Nuestra Señora de la Visitacion? Siya Ano po po ay ang gampanin niya? Siya po ay isang milagrosa. Meron po ba kayong naramdaman o naranasan na mga personal na milagro o mga kakilala no na nabiyayaan po no ng milagro ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating mahal na ina? Opo. Pwede po bang ikwento niyo po ito sa amin? Nagmula po ito nung ma-diagnose nila na ako ay may cancer stage 4 at 6 months na lang po ang nalalagay kong ay noong May 5, 2020. Doon na po kami nagsimula na mag-rosary ng buong pamilya po. Ang first day ng rosary namin ay dito po ginanap sa La Visitacion, dito sa Gibang. At ang last day ay dito rin po kami nag-rosary. So sa bahay po, doon kami buong pamilya nagro-rosary sa kasama ang buong pamilya po. Tapos, nung pagkatapos po ng pagro-rosary ko, patuloy din po ang pag-inom ko ng mga herbal medicine. Patuloy pa rin ang pananalangin at pananalampalataya po sa ating Panginoon na sana po si Mama Mary ay niya sa ating Panginoon. Isama niya ako sa kanyang panalangin at biyayaan ako ng kanyang milagro. At hindi po ako pinabayaan, Mama Mary. Pagkatapos po ng mga ilang linggo, nagpa-biopsy ako. Pero kung po sa CT scan po, ang lumabas doon maraming bukol dahil may cancer daw sa baga at liver. Nung nagpa-biopsy na po ako, habang naghihintay namin yung result ng biopsy, tuloy ang pananalangin namin, pananampalataya, pumunta po kami sa bang. Nung dumating na po yung result 21, ay sobrang saya namin po sapagkat ang nakalagay doon sa resulta ng biopsy ko ay no malignancy evidence. Ngayon po, dinala ko po yun sa aking doktor. Nagulat ang doktor kung paano daw nangyari yon. Ngayon, parang hindi maniwala, inulit niya po akong pina-x-ray. Ang lumabas po sa x-ray,
wala, malinis na po ang aking baga at yung liver po. Tapos ang nasambit ng doktor, sabi niya, Milagro, ano ang ginawa mo? Sabi niya sa akin. Nanalangin po ako. Pumunta po ako kay Mama Mary, humingi ng milagro sa kanya. At yan ang resulta. Sinabi ko. Ngayon po, pag nag-trending po doon sa amin, ngayon, kung may nagkakasakit, pinupuntahan po nila ako, tinatanong kung ano yung at ano ang ginawa ko. Ang sabi ko po, bago sila magpa-doktor at uminom ng gamot, punta muna sila dito sa Gibang, manalangin, humingi ng miracle kay Mama Mary. Na po. Amen. Naku, napakaganda, no? Napakagandang story, sister. Isang napakalaking milagro po niyan, no? Opo, napakalaking milagro po para sa Opo. At ang nakakatuwa po sa inyo ay dahil po nakatanggap po kayo ng napakagandang milagro na ito sa inyong pamimintuho sa mahal na ina, ay inaakay po ninyo ang iba na mapalapit din, no, sa ating mahal na ina. At alam po natin na dahil dyan ay mapapalapit din sila sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming maraming salamat po, Sister Helen, sa inyong napakagandang sharing, no, na alam ko po ay magiging inspirasyon, no, para sa lahat, no, ng mga deboto, no, ng ating Nuestra Señora de la Visitación at sa iba pa, no, na nagnanais, no, na magkaroon ng kagalingan at proteksyon dulot ng kanilang paminintuho sa ating mahal na ina. Salamat po, Sister. Viva la Virgen, Sister. Viva la Virgen! Napakaganda naman ng kwento ni Sister Helen. Talagang isang napakalaking milagro ng Father Franz. Oo nga po eh. Nakakakilabot ang kanyang kwento. Ang galing. Amen. Thank you kay Rita. Thank you kay Helen. Tuloy na po natin ating kwentuhan, Father Deo. Ayan. Ako na po ang magtatanong, Father Deo. No, Opo. maganda po sana na ating malinaw at sinasabing karangalan na natanggap ng imahe ng Nuestra Señora de la Visitación de Gibang noong 1973. Ito po ba ay koronasyong episkopal or canonical? At ano po ang naging kaganapan sa nangyaring koronasyon na ito? Ang nangyari po, Father Franz, ay according to Father Greg na predecessor ko, hindi pa canonically crowned kasi wala pang papal bull. Pero ang usap-usapan kasi noon ay canonically crowned na. So, I hope na lilinawin ito ng mabuti para mas mapaganda ang pagdedeboto sa mahal na Birhen. Pero ginawa na po ang koronasyon sa Old Cathedral po noon sa Ilagan. Old Cathedral pa noon. Kasi ang bagong cathedral ngayon, Padre, dito po sa baryo ng Gambu, Isabela. Upi, Gambu. Kaya hindi pa rin talaga tayo sigurado po, no? Opo, hindi po episcopal sigurado. or pontifical. Opo. Pero episcopal, okay na po. Opo. Basta sure tayo episcopal crown. O, sure Hindi na. natin sure yung canonical crown. Ayan. Nangyayari talaga yun nung araw di ba? Father Franz. Opo. Marami po tayong mga nakausap din na ganyan yung kanilang case. Well, sa panahon ni Father Deo, maaayos yan. Liliwanag ang lahat. Amen. Amen. Father Deo, ayon po sa aming panaliksik, sabay ang ipinagdiriwang ng Fiat at ng Gibang ang kapistahan ng mga labirin tuwing ikadalawa ng araw ng Hulyo. Mari po ba naming malaman kung ano ang mga nagaganap sa inyong pagdiriwang sa karangalan ng mga labirin ng bisitasyon? At meron po ba itong pagkakatulad o pagkakaiba sa katambal na debosyon ng Fiat, Father?
Aha, magandang tanong yan, Father. Ang pagkakaiba ay buong probinsya po ng Isabela o buong diocese po ang nobena po. Kaya binibisita ni Birhen Maria lahat ng mga parishes dito sa diocese. Gaya ngayon, Padre, 1 month sa isang paris, ganun. Buti na lang, meron kaming 4 na images sa kanya, kaya napupuntahan niya lahat naman. Kaya lang, kulang pa. Sinasabi nga pa, magpagagawa ka nga, Father, ng 10 imahen. Sabi ko naman, we will see. But my plan is, magpagawa ng 5 imahen, 1 for each vicary. Wow. Para mas ma-promote po talaga yung devotion Opo. sa Our Lady of Visitation. Nanghihingi pa nga sila sa mga ibang schools para tuloy-tuloy ang deboto sa mga estudyante. Father, bakit po sabay yung fiesta ng Fiat? Oh, sabay yung piyesta ng Piat kasi ganito ang nangyari, Padre, na noon na wala pang mahal na birhen dito sa Gibang, ang mga taga Isabela pumupunta doon sa Piat, July 2. Ngayon nung nagkaroon na ng sariling imahen, ang mahal na birhen, para hindi napupunta yung mga tao doon kasi mahirap noon, Padre. You have to cross the river through a boat. Kawawa naman ng mga tao. Ang naisip ng bishop, the late Bishop Miguel Puruganan, ay why not gawin na the same date na lang, yung July 2 sa kapisahan ng Our Lady of Piat, para dito na rin pupunta yung mga tao imbes na pupunta sila sa Piat. Kaya doon na nag-umpisa na pareho yung date na July 2 ang kapistahan. Mm, Oh, yun pala. Pares nga po. Amen. Amen. Yan. Father, magaganap sa 2026 ang ika-40th anniversary ng pagkakatalaga ng inyong simbahan na sa National Shrine. Ano po yung mga plano nyo upang lalo pong maipakilala yung debosyon niya sa diocese at sa iba't ibang deboto pa sa iba't ibang mga lalawigan at sa iba't ibang panig na rin ng ating bansa? Sa ngayon, ay i-work out na po, Padre, dahil hindi pa sigurado kasi yung kung canonically crowned, i-work out na po, Padre, yung koronasyon sa darating na ika-40th anniversary ng Mahal na Birhen. Wow. Opo. Kaya kinausap ko ng mahal na obispo na gawin na natin para mas okay pa, sabi niya. Mas maganda nga po yung mas madaling paraan yun, Father, no? Opo. I-apply, parang i-reapply. Correct. Tapos na usap. Tapos na usapan. Amen. 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 Ngayon po, Father, bibigyan po natin ng daan ang ating challenge para sa episode na ito. Anong challenge natin, Father Franz? Ayan, para sa ating do whatever He tells you. No? Ngayon ay November na, no? Panapanalangin natin yung mga kaluluwa, no? Kaya, no, sa panahon na ito, no, para sa challenge natin, no, sa tulong at panalangin ng Nuestra Señora de la Visitación de Gibang, no, tayo ay manalangin, no, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung walang mga nakaalaala. No, ipanalangin natin sila na nawa, papasukin na rin sila ng Diyos sa kanyang kaharian. Gayon din naman, no, panahon pa rin ito, no, ng pananalangin para sa mga taong higit na nangangailangan, no. Alam natin, no, ang Our Lady of Visitation, no, bilang si Maria dumadalaw sa kanyang pinsang si Elizabeth, no, na nangangailangan ng kanyang tulong. Gayon din naman, challenge din sa atin, ano, tularan natin doon ang ating mahal na ina, no. Tayo yung pumunta doon sa mga taong alam natin na talagang higit na nangangailangan. Bisitahin natin sila at alamin natin yung kanilang mga pangangailangan sa ngalan, no, ng ating mahal na ina.
at pagmamahal natin sa Kanya. Ang di gagawa ng challenge, Papangit. Kayo yan. din. Kung gusto niyo pumangit, ewan ko sa inyo. Maraming salamat po, Father Franz, sa ating challenge. Sa Father Deo, maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oras para sa podcast na ito. Salamat kay Sister Rita, kay Helen, at sa inyong lahat mga viewers. Maraming salamat. At huwag niyo pong kakalimutan na ito ay post, share sa inyong mga Facebook accounts para kayo din mismo ay katuwang namin sa pagpapalaganap ng debosyon sa Mahal na Birhen at ngayon partikular sa Our Lady of Visitation ng Isabela Province. At tandaan po natin, lagi nandiyan ang Mahal na Birhen. Di tayo pinababayaan, lalong-lalo na sa oras ng ating karamdaman. Katulad ng nangyari kay Sister Helen, siya'y gumaling. Napagaling siya ng ating Panginoong Hesus sa tulong ng panalangin ng Mahal na Birhen ng bisitasyon. Viva la Virgen! Viva! La Virgen, maraming salamat po, Father Nante and Father Franz. Welcome po, Father. Thank you rin po. At ngayon po nga natin ang maiksing panalangin si Father at saka final blessing po, Father. Panginoon namin, kami po'y lubos nagpapasalamat sa iyo dahil minahal mo kaming tapat, binigay mo sa amin ang mahal na Birhen na maging kasama namin sa aming paglalakbay. Basbasan mo kami palagi, Panginoon, na kami magiging tunay na Kristiyano at ipalaganap ang buong mensahe na gustuhin mo, na kasama namin palagi ang mahal na Birhen upang lahat ng mga tao ay magiging converted and good Christians. Hinihiling namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at sa ngalan ng aming mahal na Birhen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Viva la Virgen! Viva la Virgen! O Maria, nalimnos ka, nalasang napintas ka, himnas mo tawan pumada, Reyna tu